Diyos, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na 'to. Napakapinagpalang araw po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na Lord, you are God, hindi lang sa panahon na napagpapala kami. You are God sa panahon po na malungkot kami, sa panahon na dumadaan kami sa pagsubok, sa panahon na nangungulila kami, sa panahon na nangangailangan kami, sa panahon na sagana kami. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You are God, Panginoon, yesterday, today, and forever. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga na sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Kaya maraming salamat sa kalungkutan man, kasiyahan man, Panginoon. Lord, maraming salamat na ikaw ang aming Diyos. Salamat na kasama ka namin sa hirap at ginhawa. Salamat na Diyos kang hindi nangiiwan. Kaya Lord, we We acknowledge you sa oras na 'to, Panginoon. Patuloy kang mangusap, patuloy ka, Panginoon Lord, mag-bless ng bawat isa sa amin, Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na salita na mapagpala ang bawat isa sa amin ngayong oras na 'to, Ama. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, Lord. Nawa na parangalan namin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng pasasalamat ng bawat bibig, Panginoon. Lord, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil karapat-dapat kang tumanggap ng parangal, karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang luwalhatiin, Panginoon. Lord, kung meron man kaming iniyayabang sa buhay namin, Panginoon, Lord, ikaw lang po yun. Dahil ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang katotohanan, Panginoon, kung bakit kami patuloy na nakakatayo, nasusustain, na po-provide, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan. Lord, you are our life, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat, Panginoon, sa oras na 'to. Ma-bless po ang bawat isa sa amin, Lord. Langisan mo ang aking mga labi. Lord, tungtungan mo ako, ilubog mo ako sa pinakalubog. Ikaw ang maitaas sa buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan, tayo po'y dumako sa ating, tingnan ko lang po yung note ko dito sa aking phone. Hallelujah. Amen. Ayan, so dito po ang pamagat natin, when God step in the story. Amen? Ayan, yes. Ayan, so dito po makikita natin, ano po, when God, kapag si God po ang nag-move sa buhay natin. Amen? And to be honest, God is the first move talaga sa buhay natin. Walang sino sa atin dito ang unang naghanap sa Diyos. And it is biblical. Walang naghahanap sa Diyos. Amen? Si God ang naghanap sa iyo at naghanap sa akin. The God who make the first move. Amen? So, ang Panginoon po yun. So, napaka-meaningful ng relationship ng ating buhay na nagbigin po dahil merong someone, 'di ba, na nag-first move sa atin. At dito po sa ating buhay pananampalataya, wala po yung iba kundi ang ating Panginoong buhay. Amen? So kaya nga 'di ba, kaya tayo nagkakaroon ng relasyon. Nagkakaroon tayo ng conversation. Amen? Kapag kapag ano, dito sa mundong ito, 'di ba, kapag merong nag-invite sa atin o kaya nag-step toward you, 'di ba, nagkakaroon tayo ng first move, 'di ba, gano'n yung ginagawa nung ika'y nililigawan, 'di ba, ini-invite ka. Parang kanina, yung nasalubong ko kanina dun sa mall, dun sa grocery, 'di ba, ini-invite niya ako, nagkaroon kami ng conversation and then suddenly ini-invite niya ako sa kanilang Bible study din daw, online. Tapos, sa church niya, ini-invite niya ako, 'di ba, merong nag-i-step toward you. Amen? Para magkaroon tayo ng invitation. Meron talagang nagfa-first move. Amen? Kaya ka may asawa ngayon kasi may nag-first move. Puwedeng si Ate Jolly ang nag-first move sa asawa niya, kaya napangasawa niya 'yon, 'di ba? At, 'di ba po, niligawan niya asawa niya, o 'di ba? Babae na ngayon nanliligaw, eh. Praise God po. At, ayun, kaya ako din po ano, gano'n din sa asawa ko dati. 'Di ba, na kung hindi siya nag-first move sa'kin
dun sa aking ano, nakatupis pa ako nun, naka-post nga ako dun sa ano, sa beach. Sabi niya, "You have a beautiful smile," sabi niya. O, 'di ba? Kung di siya nag-first move na gano'n, siguro wala ako dito sa Amerika. Pero 'di ba, nothing is accident talaga sa Lord. Meron siyang mga bagay na ginagawa na minsan question mark sa'yo pero 'di ba yung pala yung tinadhana mo, 'di ba? Minsan nga ayaw-ayaw ka pa nila, 'di ba? Ta's dun ka rin pala babagsak. Minsan yung kung sino pa yung galit na galit ka, taboy ka ng taboy dun yun pa yung napangasawa mo, oh, 'di ba? Kaya when someone takes the initiative, 'di ba po, it's changed the entire dynamic, 'di ba? Kaya kaya ano, kaya napakahalaga po ng first move. So dito mare-realize natin na hindi natin sila hinanap. They came and found us. Amen? So, kasi sila'y nagkaroon ng initiative na hanapin tayo. Ayan, kaya napaka-ano po, meron talagang mga bagay na ano, meron talagang nagfa-first move. Kaya lang dito po ano, sa beautiful heartbeat ng scripture natin, makikita natin na merong ipinanganak, 'di ba, na merong tinawag na tagapagligtas. Amen? So, ang Christmas po is not just a holiday on the calendar. Hindi lang 'yan dahil Christmas, December 25 makikita mo nakamarka 'yan sa kalendaryo mo. Ito po ay continuation, 'di ba? At ito yung culmination, ito po yung ano, yung ano pang tawag dito, ah, ah, kumatagpo sa atin. Amen? Ito yung yung ang tawag dito, culmination sa Tagalog is yung dito na paghantong, yung parang gano'n. Ito yung hinantungan, gano'n. Ito yung hinantungan ng pangyayari, parang gano'n. So, yun yung culmination. So, Christmas is not just a holiday on the calendar o ito yung pinaghantungan ito ay continuation at ito yung culmination o dito yung kinahantungan natin. Amen? Of a God who has always stepped toward His people. Siya kasi laging nag-i-step toward sa atin. So, before the manger, bago pa yung kanyang kapanganakan, before the shepherd, before the angels split sky with glory, di ba, God has a pattern. Ano po yung pattern na yon? He moved first. Di ba? He take the first move. And He moved toward sa mga people, sa ating mga tao. Bago ka pa pinanganak, pinako na si Jesus Christ eh. 'Di ba? Bago ka pa pinanganak, minahal ka na niya. Bago ka pa pinanganak, pinatawad ka na niya. Bago ka pa pinanganak, naka-prepared na 'yung story mo. Amen? That is God. Siya 'yung una. Wala ka pa, itlog ka pa lang, generation of generation, wala ka pa, naka-prepare na si God. Amen? Kaya walang tao na nag-look sa kanya o wala ring nag-prepare para sa kanya. 'Di ba po? Kahit na siya ay worthy, 'di ba? Siya ay worthy God. Amen? Kaya napakahalaga po ano, napakahalaga na maintindihan natin kung gaano tayo pinahalagahan ng Panginoon. Kaya nga ito yung foundation na tinatayuan natin, that people don't find God because dahil great tayo, hindi. Great seeker tayo, magaling tayong manghuli ng asawang nambababae, magaling tayong manghuli ng kaibigang nanloloko, magaling tayong manghuli ng kumukupit sa pupitakan natin, hindi. O magaling tayong manghuli ng mga nagtatago. Amen? Hindi dahil great seeker tayo. But because people find God because He is faithful pursuer. Amen? Siya yung naghahanap. Siya yung faithful na God na naghanap sa'yo kaya kinatagpo ka niya. Amen? Kaya from the Eden pa lang to Midian to Isaiah, sa prophecy ni Isaiah, God keep taking the initiative. Siya yung laging nauuna. Kaya itong significant ng story na makakatulong sa atin to more understand yung larger narrational story ng Panginoon na nag-i-interact sa ating mga tao. Amen? Kaya umpisahan natin sa the Garden of Eden. From Genesis 3 pa lang, 'di ba? Ito yung opening ng human story, 'di ba? In the beginning, amen? God created the heaven and earth. Amen? At kinreate niya itong mundo na to. God created the world. Yung place kung saan si Adam and Eve sa garden, 'di ba po, siya yung nagbigay ng everything we need and lahat looks good. Amen?
including yung direct na relationship nila sa Panginoon. But when they choose to disobey God at pumasok po yung kasalanan sa world na 'to, 'di ba? Anong sumunod pagkatapos nagkasala? Nagkaroon ng kahihiyan. Amen? Yun yung kasunod. Amen? So, the first respond ni Adan, anong ginawa niya? Anong first respond niya nung nagkasala siya sa Panginoon is to hide. Ganun tayo mga tao eh. Pag nagkakasala tayo, tago! 'Di ba? Lalayo sa Diyos, tatakbo sa Diyos, 'di ba? Ganun po yung ating mga character. Yun yung human character natin, human nature natin na kapag tayo ay hindi nakakakilala talaga ng tunay sa Panginoon, we always love to hide. Amen? Pero sino una pa rin naghahanap? God first respond is to seek you. Hanapin ka niya. Hanapin niya ako. Amen? Na kahit na nagdi-disobey ka pa rin, run. Di ba? Run. Di ba? Ganun. Hanapin ka pa rin ni Lord. I-chase ka pa rin niya. Amen? So ito yung first picture na makikita natin in the beginning pa lang, God who moves toward people, not away from them. Kahit pa nagkasala sila, Adan, nasan ka? Di ba siya yung naghahanap? Adan, nasan ka? Siya yung kusang bumababa. Not because he is not all-knowing God. Do you think hindi niya alam na nagkasala si Adan? Do you think hindi niya alam kung saan nakatago si Adan? But because God want conversation, gusto niya lagi ng conversation, gusto niya lagi ng invitation sa atin. Halika anak, nagkasala ka ba? Usap tayo. Halika anak, nagkasala ka ba? Halika, lilinisan ulit kita. 'Di ba? Ako magbibigay sa iyo ng karapatang makalapit ulit sa akin. Usap tayo. Ayusin natin 'to. Hayaan mo tulungan ulit kita magsimula. That is the God. 'Di ba? Na sinisik ka niya, hindi ka niya para bigyan ng kahihiyan. Amen? Kundi para tulungan ka ulit niyang tumayo. Yung second naman, si Moises and the burning bush. 'Di ba? Sa Exodus 3, makikita niyo po yung kwento na yon. Fast forward, hundred of years. 'Di ba? God's people ng Israel are living slave in Egypt. Pero si Moises po, isang Israelite, 'di ba, na nag-birth, na nag-raise, na-raise po sa palasyo ni Pharaoh. Isa siyang ampon dahil alam niyo naman yung kwento ni Moises, 'di ba? At napunta siya, 'di ba? Nakita niya yung mga tao na inaalipin, nakita niya yung mga tao, pero siya yung ginamit ng Panginoon na i-lead yung mga tao sa wilderness. Amen? Mas pinili niya na maglingkod sa mga tao kaysa sa kayamanan. Amen? Kahit na nag-aano siya, makikita niyo sa Hebreo 11, doon, 'di ba? He is righteous, he is faithful kasi pinili niya ang maglingkod sa Diyos, maging tapat sa Diyos kaysa ang kayamanan na pwede niyang upuan, yung trono, 'di ba? Pwede niyang upuan yan pero hindi niya pinili 'yon. Mas pinili niyang maging shepherd, 'di ba? Namuhay siya doon sa malayong-malayo, 'di ba? Pinagpalit niya yung royalty. Nagtago siya sa bundok kasi nga parang feeling niya he don't deserve kasi naging murderer din siya, 'di ba? Napatay niya po accidentally yung isang, 'di ba, isang tauhan. Amen? So dito makikita natin dito na in that forgotten place, kung saan nakatira siya sa palasyo, God appears to him through a bush, 'di ba? That burn but isn't consumed. Isa siyang, 'di ba, puno na nagliliyab pero hindi siya masusunog doon. Amen? So dito, nakikita natin dito that God speak Moses' name. Tinawag siya by name. Amen? Ni-reveal sa kanya yung kanyang identity. Ni-reveal ng Panginoon yung identity niya kay Moises. Kasi hindi naman alam ni Moises si Yahweh eh, 'di ba? Kasi ang Diyos ni Moises dati, statue na malaki din. 'Di ba? Na ginto, gawa sa ginto. But tinawag niya si Tatay Moses to lead his people para saan? Sa freedom, kalayaan na gustong ibigay ng Panginoong Diyos dahil nahahabag na siya, umiiyak na yung kanyang people of God at naawa siya. And Moises believed his story was over. Akala niya tapos na. Sino dito yung dumadaan sa pagsubok na akala mo tapos na? Tapos na yung taon, tapos na rin kwento ko. 'Di ba? God show him that it was the beginning. Nagsisimula ka pa lang. 'Di ba? Amen. Again, God stepped toward to someone who wasn't looking for him. Hindi naman siya hinahanap ni Moises. Tumira nga si Moises sa kabundukan eh. 'Di ba po?
But then, God's still looking for him. Hindi si Moises ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang nagpakilala sa kanyang sarili. Tinanap niya si Moises, tinawag niya. Amen? Ikaw, kailan ka tinawag ng Diyos? Kailan ka hinanap ng Panginoon? Amen? Wala sigurong magsasabi sa atin dito na tayo ang naghanap sa Diyos. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Sa third naman, Isaiah prophecy of Emmanuel sa Isaiah 7 po. Amen? Move forward several hundred more years again and again. Israel, di ba po, nagkakaroon sila ng crisis sa political crisis nila. Tinetreaten sila ng mga surrounding nation, internally divided, spiritually unstable. Amen? Fear is everywhere. Into that chaos, God speak through the prophet Isaiah. Ano pong sabi ni Prophet Isaiah? A child will be born, a son will be given, and his name will be Emmanuel, God with us. Amen? This wasn't comforting. No, hindi lang po to para i-comfort. Hindi lang po ito praises on greeting card na Merry Christmas, Merry Christmas, 'di ba? Hindi lang ganun to, hindi lang to Christmas party. It was a promise. Pangako po ito that God would not stay in distance. Hindi siya distansya, Ate Brenda. Hindi malayo. Mas malayo pa yung kapitbahay mo kaysa sa Kanya. Amen? Kung ilang step yung kapitbahay mo, mas malayo pa. Mas malayo pa sa pintuan mo kung saan ka nakatayo ngayon. Hindi ito distansya. He would enter the story himself. Mismong sarili niya, in-enter niya sa story. Na kailangan niyang pumunta dito sa lupa. Kailangan niyang ipanganak, kailangan niyang i-conceive ng isang birhen. Amen? Purihin ang Panginoon. It's the earliest clear announcement that the Messiah, a Savior, is coming. Kahit nagpa-prophecy pa nga noon si Prophet Isaiah, parang bukas na agad yung propesya niya kahit matagal na panahon pang hinintay. Parang bukas na agad. Noong mga panahon that people felt abandoned, akala nila iniwan na sila sa crisis. Na sometimes yun din ang pakiramdam mo, Ate Jenna, akala mo iniwan ka na sa crisis. Amen? Akala mo, di ba, wala nang tutulong sa'yo, Ate Rowena. Amen, Ate Melda. But God's revealed Emmanuel. Na ang ibig sabihin is God is with us. The God who stepped into crisis. Amen? Yung kahit di mo siya pinapansin, di ba? May ginagamit ang Diyos para tumulong sa'yo. The manger is not the beginning of the story, mga kapatid. Hindi lang yung manger o yung sabsaban o yung sinilangan ng Panginoon ang beginning ng story. Pinalinaw lang yung picture ng story that Christmas is God saying to you and to me, I will not leave you hiding, anak. Amen? Kaya kung gusto mo, ikaw yung klase ng tao na tago ng tago, hindi yun ang gusto ng Panginoon sa'yo. Hindi kanya iiwanan na tago ng tago. I will not leave you wondering. Diba na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yun yung pangako ng Panginoon sa atin. I will not leave you afraid. Hindi kita iiwanan na natatakot. I am, sabi niya, stepping into your story. Pumapasok siya sa storya ng buhay mo at buhay ko. Kaya itong why, bakit itong three moment is matter together? Amen? Kasi may kinalaman po ito. On how each moment reveal the same pattern. Amen? Sa Eden pa lang, sa humanity pa lang na nagha-hides ang mga, di ba, ang Adan, dahil sa kasalanan, ang unang tao na nilikha dahil sa kasalanan, makikita natin doon that God comes walking. Amen? In the wilderness, when Moses feel forgotten, akala niya nakalimutan na siya. God called his name. In the nation, di ba? Sa nation na puno ng crisis, ang Israel na punong-puno ng paghihirap na akala nila na inabandon na sila. God promises to come closer than ever. These are the stepping stones that lead directly to Christmas, mga kapatid. Ito ang totoong dahilan. Diba? Na nag-lead sa atin kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Dahil sa Diyos na to, na nag-walk in sa buhay mo at sa buhay ko. Na nag-walk in sa story mo at sa story ko. The God who walked in the garden, who spoke from the bush, who promised Emmanuel,
that same God stepped into the world as Jesus. Amen. Can we say thank you to God? No, kahit sa puso mo lang ngayon, Lord, thank you for stepping in my life. Thank you, Lord, for stepping in my story. Thank you, Lord, for coming into my life. Thank you, Father God, for being my God and being with me. Hindi na siya malayo. Nandyan na siya sa'yo. The story is consistent, mga kapatid. Tuloy-tuloy. God stepped toward humanity long before humanity stepped toward Him. Kahit pa lumalayo sila, papalayo sila, pa-disobey sila ng pa-disobey sa Panginoon. But God, lagi siyang nag-i-step forward. Lagi siyang nagbibigay ng judges. Lagi siyang nagbibigay ng leader para i-lead sa Kanya yung mga people of God. Because number one, God pursued us even when we hide. Genesis 3:8-15 po, makikita natin doon. The moment sin entered the story, Adam and Eve, si Adan at Eve po, didn't run to God. Amen. Hindi sila tumakbo sa Diyos. They ran from Him. Kasi natakot sila. Amen. Pero dito, makikita natin yung divine mercy ng Panginoon sa Genesis 3:9, but the Lord called to the man, "Where are you?" Not because he is lack information, but because he was revealing intention. Intentional si God pag lumalapit sa atin. Intentional siya pag nagtatanong kung where are you, nasan ka? Amen? Kaya napakahalaga po yung to call. Kapag tinatawag ka o yung tinatawag na to summon. Amen? Ito po yung nagsa-searching word. Na siya yung nag-i-initiate sa atin. Siya yung intentional na naghahanap sa atin. God doesn't shout from a distance. Hindi siya, Adan! Adan! Nasaan ka? Hindi po, Adan? Nasaan ka? He stepped into the garden. Into the mess. Kahit pa nakagawa siya. Kahit na pa nagkaroon siya ng mess up. Tinulungan pa rin siya ni Lord to lead out. Amen? Kaya, dito po dinapitan pa nga siya ni Jesus. Ay, dinamitan pa nga siya, di ba, ng Panginoon. Kahit walang nag-i-slaughter noon, kahit wala pang marunong mag-alay ng tupa para sa kasalanan. Si God ang nauna. Si Yahweh ang nauna. Hindi natin alam kung paano niya pinatay yung tupa. Pero siya ang nauna. Amen? Para idamit lang sa kanila. Pero ngayong panahon natin, mga kapatid, kahit tayo dinamitan ni Jesus, kung paanong inako nung first Adan yung kasalanan ng kanyang asawang si Eve, ganun din tayong inako ni Jesus para damitan tayo ng kanyang pangalan. Kasi He entered to the story. At sometimes po, I really want you to sit with this, para maisip nyo po ito, that because at first, diba, it will sound like a little off para sa bawat isa sa atin, na you think about that His consistent character. This is where it get personal. Really personal po ang relasyon na gusto ng Panginoon sa atin. God doesn't call you out from a distance. Napakalapit po ng Panginoon. He stepped into whatever you're in. Kahit nasa ang sitwasyon ka, nasa kulungan ka pa, nasa kaso ka pa, 'di ba? Nasa loob ka pa ng bahay mo, nasa banyo ka, 'di ba? Ano man ang ginagawa mo. Ano man yung sitwasyon mo, nasa kahirapan ka man, nasa kasalanan ka man, 'di ba po? He stepped into whatever you're in. Lubog ka sa utang, 'di ba po? And He will lead you out. Himself mismo ang tutulong sa'yo. He will step in the story. From some of you, sa bawat isa po sa inyo, di ba po, ito ay matter. More than you want to admit, more than pa sa gusto nyong tanggapin. This is matter po. Napakahalaga.
nang tinanggap natin. Because you've heard voices call you out before. Marami kayong narinig noon ng mga tawag sa inyo. Name it. Tao na nag-disappoint sa'yo. Kaibigan na nag-stab sa likod mo. Kapitbahay mo na nag-chismis sa'yo. Maraming tumawag ng pangalan mo noon. Pero ano yung naramdaman mo sa kanila? Disappointment? Iniwan ka sa ere? Name it. People who were frustrated na magamit ka. Kasi kagamit-gamit ka. Di ba? Marami silang pwedeng makuha sa'yo. Kaibigan mo dahil meron ka. People who walk away na wala nang makuha sa'yo. Amen? Nung hindi ka makasabay, di ba, sa gusto nila, sa trip nila, sa lakad nila, they leave you. Ang bilis nilang lumayo sa'yo, di ba? Wala ka ng trabaho, wala ka ng may ambag, wala ka ng maipatak. But God is nothing like them. Hindi sila katulad ng Diyos na to. When you were hiding, kapag nagtatago ka, hindi lang siya tatayo sa pintuan mo. Diba? Kakatukin ka pa niya. Come out! Lika anak! He walked into the place you were hiding and cover you. Kung mahilig ka magtago sa aparador, kung mahilig ka makbukbok sa kwarto mo, umiiyak ka, di ba? When you are tangled, kapag buhol-buhol na yung mga desisyon mo, mga bagay na pinagsisisihan mo dahil sa sarili mong desisyon, hindi niya sasabihin sa'yo, magaling ka kasi, sige ayusin mo. Ayusin mo, saka ka sumunod sa akin. Kailangan maayos mo muna yung bulbul na desisyon mo na yan, ha, bago ka sumunod sa akin. Hindi. Hindi yung Diyos na kilala natin. He stepped into the middle of your confusion. Kapag walang gustong mag-lead sa'yo, kapag walang gustong tumulong sa'yo, kapag walang gustong mag-guide sa'yo, kapag walang gustong magpalaya sa'yo, humahakbang yung Panginoon sa istorya ng buhay mo. Saka kanya binibigyan ng kalayaan. Kapag umuupo ka sa darkness, hindi mo alam kung paano ipapaliwanag. Huwag mo sasabihin, nandito ako Pag tinataguan mo yung mga may utang, di ba, sa Pilipinas, ano? Tatago mo pa yung tsinelas mo, papasok mo sa loob ng bahay, di ba? Huwag mo sasabihin, nandito ako Di ba? Tinataguan mo pa yung naghahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Si Ate Jolly, pinapatago niya pa. Wala daw po si Mama, sabi niya. Pero yun na pala. Di ba? Hinahanap ka na ng Diyos. Kinakatagpo ka na ng Diyos. He's at with you. Di ba po? Sasabihin, hindi niya pinopoint, di ba, yung light sa'yo. Yung kapag nagtatago ka sa darkness, hindi niya pinopoint yung light na yun sa'yo. At sasabihin niya sa'yo, it's over. Ano, tapos na, di ba? Kaya ka nandyan sa darkness, di ba? Hindi ganun. Uupo pa siya sa tabi mo. Kukunin niya pa yung kamay mo. Tatayo ka pa niya. Halika, harapin natin pa nga magkasama. Emmanuel is not just a name, mga kapatid. It is reality that you have to live. Kahit na you didn't recognize it. Sa mga oras na kinakatagpo ka ng Panginoon, kahit na hindi mo nare-recognize that God is with you, nandyan siya. In it, with you. God is in you. Walking you out of it. Kasama mo siya. Kapag nilulook back mo over your life and you will realize you didn't climb your way out. You didn't figure your way out. You were led out. May nag-led sa'yo. Kaya nga, sa theological insight po, ang Eden, nagsho-show ito ng first picture of God after sin is not judgment, but pursuit.
Hinahanap po, naghanap ang Diyos, kinatagpo tayo ng Diyos. Eden wasn't a moment. Hindi lang po ito, yung Garden of Eden, hindi lang to moment. It was introduction of pattern, mga kapatid. Na kahit anong tago mo sa Diyos, na kahit anong layo mo sa Panginoon, ito yung lagi, kahit basahin niyo pa yung buong Bible, hanggang sa dulo ng Revelation, darating pa rin siya sa second coming. Kakatagpuin pa rin niya tayo. Ililigtas pa rin niya tayo. God didn't step into the garden once and then nag-retreat to the heaven. Hindi po ganun. He didn't pursue humanity one time, ng isang beses lang. Hindi. Tsaka siya nag-decide. Hindi po ganun. Hindi siya nag-ano na hinanap niya yung humanity, 'di ba, doon sa Eden ng one time lang at saka nag-decide siya na next time they come to me. Hindi po ganun. Ito yung consistent na karakter ng Panginoon that when people hide, God moves closer. Sabi pa nga niya, kapag broken heart ka, mas malapit pa siya sa'yo. When people run, God step in. Hinahabol ka pa niya. When people feel disqualified, yung Diyos na yung nag-i-initiate sa'yo at nagsasabi sa'yo, anak, ako yung magka-qualified sa'yo kahit feeling mo hindi ka kahit feeling mo disqualified ka. My grace is sufficient para maging qualified ka. Akong bahala. Akong bahala. Sagot kita. Kaya kung iisipin po natin na ang Eden po was the exception, wait until you get to the wilderness. Hindi po. Kasi kahit na sa kasaganaan at kahit sa wilderness na buhay mo, kapag nag-show up po si God, He doesn't appear in a temple. He doesn't speak from a throne. He stepped in another hiding place and call another name. Kaya, yung Eden, hindi lang yun yung first time and last na nag-decide ang Diyos. Tinawag niya si Tatay Moises, di ba? Siya pa rin yung nag-move. Kaya yung Eden po, hindi lang yun yung only move ng Panginoon, hindi lang yun yung first time. The next time He step in, it's not a garden. It's a desert. Kapag katapos ng garden ng kasaganaan, nagpunta naman siya sa desert, sa wilderness. Hindi para hiyain o mag-hide dahil sa failure mo. Different setting naman. 'Di ba? Yung kinatagpo niyang mga tao na minamahal niya. Same God, same voice, same pursuit. Yung iisang Diyos na yun na naghanap pa rin. Kaya ang second po natin na point, God revealed His presence in unexpected places. Sa Exodus 3:1 hanggang 14, makikita natin doon. Before Moises ever stood, before Pharaoh stood, before a burning bush. Hindi sa palasyo, hindi sa templo, hindi sa holy place, kundi kinatagpo sila sa wilderness. Hayaan niyo pong ipaalala ko sa inyo yung kwento ni Tatay Moises. Hindi siya naghahanap sa Diyos. Ang gusto lang niya mag-survive na parang ordinaryong day lang. And that's where God show up. God often interrupt the ordinary to reveal His extraordinary presence. Yung historical layer na ginawa ng Panginoon. Grabe, ang daming naranasan ng mga tao doon, di ba? Kaya itong si Tatay Moises na to, nag-exile siya. Running from failure, tumakbo siya dahil sa akala niya yung expectation ng mga tao sa kanya, namuhay ng quiet lang,
'Di ba parang nag-isolate siya, in-isolate niya yung sarili niya, keeping his head down. Yung minsan na Moises na ni-raise sa royalty, ginusto na lang niya na mag-alaga ng mga sheep. Yung dating may public confident, nagkaroon ng private disappointment. From calling to hiding. But God stepped into the wilderness to remind us of something crucial. Ito po ang tatandaan ninyong lahat. Tayo pong lahat, lagi natin tatandaan, anuman ang katayuan at sitwasyon natin, His presence is not limited to the holy spaces. Only receptive heart. Hindi lang po pumupunta. Kaya wag mong sasabihin na namimili ang Panginoon. Amen? Hindi po ganun. Kaya kung tatanggapin natin siya ng buong puso natin, hindi po malilimitahan ng Panginoon. When God speaks to Moises, He doesn't introduce Himself with resume. Hindi siya nag-pass ng resume. 'Di ba? Nung inintroduce ba sa'yo, Ate Pem, ang Panginoon, yung sarili niya, inintroduce sa'yo, 'di ba? Hindi kanya hinanapan ng resume. Hindi niya kailangan ng list of credential. Hindi niya kailangan na explain yung sarili niya. Ikaw din ganoon. Kaya si Moises po, nung kinausap siya ng Panginoon, hindi niya sinabi na, ito yung ano ko, ito yung kaya kong gawin, Moises, ito yung ganun. Hindi po. Ang sabi niya lang kay Moises, Panginoon, pag tinanong nila kung sino ka, anong sasabihin ko? He simply say, I am. Not I was. Tell them I am who I am. 'Di ba? Hindi niya sinabi, I was the God. 'Di ba? No, hindi po. Not I will be your God. Hindi po ganun. I am. Kasi lagi siyang present. I am. 'Di ba? I am. Simple lang po, I am. Nang ibig sabihin, I am with you right now. Ate Joy, I am with you right here. 'Di ba? I am enough right here. I am present in this moment. Kuya James. Hindi po hinintay ni God si Moises na bumalik sa Egypt para maging Diyos siya. He revealed himself in the wilderness. Hindi niya kailangan umupo sa trono ng templo ni Pharaoh para sabihin na ako ang Diyos. Hindi siya pumunta sa holy place para sabihin na ako yung Diyos. Hindi. Kung nasaan si Moises, doon din siya. Kaya kanyang pakimbagayan kahit saan kang lugar nandun. Kaya kung kahit nasa squatter ka, nandyan din siya. Kung ano yung pagkain mo, kung bagong yung pagkain mo, tsaka okra, nandyan din siya kumakain kasama mo. I am with you, anak. Kung walang gatas yung anak mo at tubig at asukal lang yung pinapainom mo, andyan din siya kasama mo. Nire-reveal niya yung sarili niya. Kaya napaka-personal po niya, Panginoon. Kaya, ito po, ito po napaka-personal. Kaya gusto ko po marinig din yung lahat. Same way kung paanong narinig nila sa Garden of Eden yung tinig ng Diyos. Kung paanong si Tatay Moises, hindi lang niya siya umakyat to way back into God purpose. He didn't earn his way of
obscurity. He didn't pray the right prayer or find the right place. Hindi po ganun yung ginawa ni tatay. Kasi para sa kanya, gusto niya lang maging normal lang lahat, makatakas lang. Pero alam niyo po itong Panginoon na to, God stepped into his hiding place and spoke his name. Maybe, kayo rin po, nararamdaman niyo rin to. Kung nasaan man kayo sitwasyon ngayon, kung ano man yung kinalalagyan nyo ngayon. Maybe meron ka ring median na lugar right now o yung wilderness mo ngayon. O ano mang isipin mo kung nasaan ka ngayon. Ano man ang ginagawa mo ngayon. O maybe ang tingin mo sa sarili mo, ang liit-liit mo, kesa sa gusto ng Diyos na paniwalaan mo. And maybe you've assumed that God will meet you later. Pero hindi po. When things are cleaner na, kapag malinis na ba, di ba? Tsaka ka lang haharap sa Lord. Kapag ba matatag na yung pananampalataya mo. When your purpose feel clearly, di ba? Kapag alam mo na yung purpose mo kung ano sa Diyos, hindi po. Kasi kahit ngayong oras na to, kahit hindi pa ganun katatag yung pananampalataya mo, kahit ang liit-liit pa, nagsiself-pity ka pa sa sarili mo, kahit na hindi mo pa alam yung purpose mo, andyan na si God. God meet Moses in present. And now, today po, minit niya si Moises, di ba po? Hindi, not after the wilderness eh, but in the wilderness. Kaya kung ikaw, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, andyan din si Lord sa tabi mo. Kaya ito yung magsasabi sa ating lahat. Ano yung sinasabi sa atin ng kwento na to? What? Ano yung gusto sabihin sa atin ng kwento? Na hindi lang kakatagpuin ng Diyos. 'Di ba? Yung mga places lang na akala mo hindi pwedeng puntahan ng Diyos. Kinakatagpo ka niya sa panahon ng barren season mo. Yung panahon na parang bakit Lord, parang hindi mag-prosper tong mga inaano ko. Bakit Panginoon, parang hindi naman mga anak lahat ng mga business ko. Yung panahon na lonely season mo, yung unexpected assignment mo, yung ordinary routines mo. Even si Tatay Moises po, didn't find God. God found Moises. Just like Eden, sa Garden ng Eden, kahit pa sa different location, same pursuit. Same ng paghahanap ng Panginoon. Kahit po sa Garden of Eden, God shows na siya pa rin ang naghanap kahit na nagtatago sila. The wilderness show us that God reveals Himself when we feel forgotten. God doesn't wait for you to return to purpose. Hindi inaantay ng Lord na bumalik ka sa Kanya dahil alam mo na yung purpose mo. Minimit ka niya where you are. And He leads you forward from there. Siya ang magpapaalam sa'yo ng purpose mo. Sasamahan ka pa niya sa purpose mo. Kasi apart from Him, you can do nothing. At dito makikita natin, we see the pattern. In the garden, God stepped and called out. In the wilderness, God stepped to reveal Himself. But there's come a moment in the story kung saan where God doesn't just step in temporarily. Hindi lang po siya nag-i-step temporarily sa buhay natin. He stepped in permanently. Hundreds of years after Moses, God spoke again. This time, through the prophet named Isaiah. And the world, di ba po, sa Isaiah nag-speak siya into looks familiar.
kung saan punong-puno ng takot, punong-puno ng threatening, punong-puno ng leader na failing, people wondering if God's still near para i-pull sila sa sitwasyon na to. Into that moment, God doesn't give instruction. He doesn't send warning, mga kapatid. He doesn't demand change. He make a promise. Ano po yung promise niya? Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son that will call him Emmanuel. And that name is matter because Emmanuel doesn't mean God shouted from heaven. It means God stepped into the story. In the Eden, pumasok po, nag-walk-in si God sa garden. In the Midian, sa wilderness, God appeared in the fire. But in Jesus, God didn't appear around us. He came to be with us. Not for a moment, not for a message, but for life. Eternal life, mga kapatid. He didn't just call from the garden. He didn't just speak from the bush. He wrapped into himself in flesh and moved into the neighborhood. At mismo sa'yo, kapatid. Kaya some of you have been waiting for God to speak from distance. Maaaring kayo, inaantay nyo rin na tawagin kayo ng Diyos from distance to fix things. Diba? Para i-fix niya yung mga bagay, problema, ng malayo sa inyo. Para baguhin yung buhay niyo without stepping into the mess. Para hindi na kayo magkamali. But that's not God's way. Hindi po yun yung way ni God. Hindi way ni God yung itaboy tayo. Hindi way ni God na pupunta ka lang sa Kanya pag okay ka na. Hindi niya way yun. Way mo yun, pero hindi niya yun way. Lalapit siya sa'yo pag di ka okay. Nandiyan siya sa tabi mo pag broken ka. Nandiyan siya sa tabi mo tuwing nagugutom ka, nahihirapan ka, baon ka, pagod ka na. That is His way. Kaya itong Emmanuel na to, ang ibig sabihin nito, God is with you in the hiding. God is with you in the wilderness. God is with you in the waiting. And God is with you in the healing. God is with you in the becoming. Excited si Lord kung anong magiging ikaw, hindi yung past mo. So hindi ka abandon. Hindi ka nalimutan. Hindi ka hindi pinapanood. Hinahanap ka niya. You were pursued. At natagpuan ka niya. At ngayon, sinasamahan ka niya. Nililid ka niya. So Christmas is not the story of people finally finding God. It is the story of God refusing. Hindi tumigil kasi yung Lord na naghanap sa'yo. Kaya from the garden to the wilderness to the manger, God stepped into the story. So God walked with you out of yours. Ngayon po, siya'y lumalakad kasama mo, mga kapatid. Kaya nga, minsan po sa isang preaching narinig ko, sabi niya, si Kuya Roland po yata yun, this Christmas, all He want is you. Purihin po ang Panginoon and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa mensahe. Salamat, Panginoon, na patuloy mong pinapaalalang nandito ka lang and you step in our story. Dakilang Ama, salamat sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin. Kasama ka namin. Na-ospital man yung aming mga mahal sa buhay. Nasa ospital man, nasa labas man, nasa bahay man, nasa kasiyahan man, nasa party man. Lord, we thank you dahil nananatili kang with us and in us. Purihin ka, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus. Samahan mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen. Purihin po ang Diyos and to God be the glory. Salamat po. Yan, Tita Lisa.